Ayan, dumating na yung mga pamangkin ko, guys. And then, meron tayong pa-coffee from the Black Pearl. Thank you sa mga pamangkin ko. At meron din tayong merienda. Oh, ensaymada to, guys. Masarap. Original ensaymada sa panaderia. Okay, so magmerienda na tayo, guys. And then, samahan nyo ako mag-work. Ayun, guys, back to work ulit tayo ngayon. So, focus muna habang nagme-merienda. So, eto lang yung gusto ko sa work from home, guys, no? Alam nyo yung tipo nasa bahay ka lang and kung gusto mo magmerienda, pwede kang magpabili ng walang charge. Yun nga lang, mapapagastos ka din kasi kapag syempre hindi lang naman ikaw pwedeng magmerienda, di ba? Pero okay lang yun and people can visit you anytime. So kahit nag-work ka, pwede ka makipagkwentuhan. Tulad ngayon, my mom visited me as well as my pamangkin. So paminsan-minsan naman dinadalaw nila ako. And sort of, so yan ang mama ko. So, matanda na din si mama, no? She's around 75 years old. And, ayun, we're so happy and I'm so grateful that she's, like, her health is doing okay. Wala siyang mga, like, masyadong dinaramdam. Meron din, pero yeah. Anyway, so, ito yung mga perks natin when we're working from home. Nakakapag-visit, nakakapagkwentuhan tayo sa mga mahal natin sa buhay. Even on our desk. Ayan, guys. So, ayan si Kiara. Ayan yung pamangkin ko. Kapatid siya ni Kim. Ayan. And, sometimes she helps me din. Like, sa mga small errands ko. Say, for example, maghugas ng pinggan, yan. Yan yung mga task na pinapagawa ko sa kanya or kaya magsasaing sa gabi. So, yun guys, ayun. So, and, wala akong masabi guys. Ituloy ko na lang yung kwento ko from the last time, no? Kasi sabi ko sa inyo, may itutuloy akong kwento, which is really very applicable din para sa inyo. So, naikwento ko na sa inyo kung paano ako nag-start talaga on my journey towards freelancing. Nag-start ako dun sa trucking and after that, 1 year yun eh. And after that, nung kinasal na ako, lumipat na kami sa bahay ni hubby ko. Nagstay kami doon for 2 years and around like 3 months after the wedding, para akong nabuboring guys and parang since, alam nyo kasi guys, kapag tama yung mga sinasabi ng mga matatanda guys, na kapag nag-asawa kayo and tumira kayo sa isang bahay or tumira kayo sa bahay ng asawa ninyo, that na basta you're living with your in-laws, mga ganyan, mahirapan ka ding mag-adjust and very limited yung kaya mong gawin. So, syempre, the first whole year was really like an adjustment period. And so, hindi, the way how I cope up with that is to get myself more busy at work talaga. So, after 3 months ng wedding, feeling ko nabobored na ako and feeling ko, kailangan kong may mas gawin pa. So, I did apply. Nag-send ako ng some applications. And, luckily, natanggap naman ako. Yung company na yun is an agency. Yun yung first time kong nakapag-apply sa agency. And what I love about that company is, they allow you to choose your own time to work. And part-time lang ako nun, so I spend like 2 to 4 hours. So, nasanay na ako dun na sa ganong setup. And
lead generation naman yun, guys, ang ginagawa ko. So, lead generation, general admin. So, iba't ibang clients din yung na-handle ko doon. And I'm really grateful sa exposure ko sa company na yun kasi I was not able to handle only one client, no? I was able to handle different clients with different niche. Mostly are like coaches. So, from there, natuwa ako kasi I was able to experience different industries talaga, from events, from coaching, from relationships, to health. So, nagkaroon ako ng madaming experience guys supporting those type of clients. And after that guys, dun sa mga applications ko, meron ulit dumating na panibago and it's so hard to turn it down kasi it's not an agency, it's a direct client then. So, grinab ko yung opportunity. So, imagine guys, 8 hours and then I spend like 2 hours to 4 hours sa part-time ko and then I have another 2 hours client. So, sabay-sabay yun guys, and that's the time wherein I decided to hire someone to help me like an assistant. And ayun, so it so happened na yung asawa ng pamangkin ko is available and she's looking for work din. I think she's on her college level pero hindi niya na natapos yung college. So she's what I like about her is that she's very like willing to learn, and she's so like alam niya yung value ng work, alam niya kung paano mag-adjust, alam niya kung paano meron siyang drive to do the work. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. And from then, that was 2023, I think. So, I think 2023. So, from then, doon na nag-start yun, guys, na naging kasama ko na siyang mag-work. So, hindi ko alam kung kailan pa kami nag-start, pero I think I've been working with her for about 2 years now. So, kapag may mga projects ako, binibigyan ko din siya, guys. And, yun. I'm very natutuwa for that one. And, yeah, dun na nag-start din. And then I started taking some other clients. Pero, syempre guys, hindi naman lahat ng clients naging successful. So, at one point, meron akong client. It's a cleaning service naman na hindi ko siya natuloy kasi nahirapan din ako. And guys, super bait nung tao na yun. It's a cleaning startup. Pero, feeling ko kasi kapag nahirapan ako mag-adjust sa oras. So, kasi since by that time, hindi ko kayang i-delegate yung task kasi kailangan ako yung gumawa. And kapag may mga ganong instances, guys, mahihirapan ako kasi syempre mag-a-add yun sa oras ko. So, anyhow, ayun, nilet go ko yung cleaning company na yun. Though it's really like, alam nyo yun, sayang. It's a missed opportunity, but anyway, mababa din kasi yung rate or offer noon, and then I have to wake up too early and do calls. Ayoko na mag-calls, guys, kasi nahihirapan din akong mag-calls. So, ayun, I gave that up. And then, after noon, may mga dun sa agency kasi lagi akong nabibigyan ng client. So, yun yung pinaka nagustuhan ko doon kasi hindi ako nazi-zero sa mga clients. And, so, yun, nag-run yun ng ilang years din, guys. 2 years din ako dun sa agency. So, after noon, nakalipat na kami lahat-lahat dito sa bahay namin. And napagod talaga ako, guys. Pero, alam nyo, kung meron mang ikinabuti yon yung ginawa kong ganun, is I was able to still support my family with all the expenses, and nakaipon din kami pampagawa ng bahay, ganyan, to pay for my loans.
So, yun yung mga ikinabuti nung pagkakaroon ng extra or side jobs, guys. And at the same time, I was able to help people then to give them some sort of like part-time jobs kung kailangan nila. So, nakakatulong din ako kahit papaano, guys. It's just so happen right now, ilan na lang yung clients na hinahandle ko. So, nag-resign na ako dun sa agency. Nandito pa rin ako sa may full-time ko, and meron akong at least 3 clients na part-time ni hinahandle ngayon, and I've been working with them for such long times din. And alam nyo guys, kapag akong nagka-client, hindi ko, unless hindi ko talaga gusto yung work, or unless na mahirapan ako, ilalaban ko yan guys kahit na alam nyo yung nahihirapan ako, like with a cleaning company, nilalaban ko talaga siya guys. Pero there was this point na pag sumuko ka na talaga, wala ka nang magagawa, susuko ka talaga. So dun sa cleaning company guys, I think 3 months lang ako tumagal dun, or 4 months, and I don't really want to do that. I don't want or intend to do that. Kung hanggat kaya ko talaga, ilalaban ko, pero it's not for me hindi talaga yun yung gusto kong work. And at the same time, hindi niya din sinabi sa akin na kailangan ko palang mag-calls. So, kung alam ko lang na kailangan ko mag-calls, edi sana hindi ko na tinanggap yung offer niya, 'di ba? So, yun. Right now, most of my accounts does not deal with like calls, pero nangangain siya ng oras kasi nga yung lead generation, and then also managing their emails, setting up schedules and appointments. So yun lang din naman yung ginagawa ko. And so far, itong mga clients ko na to is tumagal na ako sa kanila like 1 year talaga. And I'm so happy na ganun ako tumatagal sa mga clients ko. Biruin nyo guys, yung full time ko 11 years na ako dito. So, parang feeling ko, I could have done more for those 11 years, or could not. Pero, very grateful talaga ako dito sa full-time ko kasi I was able to go abroad. I was able to travel to Cebu, to Dubai, para mag-attend ng mga conference. And, ayun lang, low payer din siya kasi, pero, okay lang din. I've been with them for about 11 years, and so far okay naman yung sahod, though wala kaming like benefits and all. It's a 6 days work. Alam nyo yung etong mga industries na itong work from home na to is really for, alam nyo yun, short time. Hindi naman siya short time period, pero hindi siya yung someone who will save your entire life. And hindi naman tayo bumabata na madali tayong mapalitan. And alam nyo hindi ko ma-imagine guys kung after 10 years andito pa rin ako sa field or industry na to, but hopefully sana andito pa din, and that's another story. Hi guys, okay, quick break muna tayo. Magluluto lang tayo ng ulam natin for tonight. And ang ulam natin for tonight's video, ang ulam natin for tonight is magpo-pork steak ako. So, kita nyo guys, hindi yan yung expected kong sibuyas, pero yun lang meron. So, etong kalamansi, hindi ko yung binili guys, hiningi ko lang yan yung kina-ate. Diba last time, nakita nyo naman, ang dami nilang kalamansi. So, hugasan na natin yung kalamansi, and then pipigain ko siya para ilagay dun sa pork steak ko. And andyan na yung aking pork. Inaano ko na siya. So guys, super mabilisan lang to, as in, kasi nga may shift tayo. So kailangan ko lang gawin to para mamaya hindi ko na siya gagawin. Ayan. So bibilisan lang natin. Hinugasan ko na yung mga kalamansi guys, no. So ang maganda dito sa probinsya guys, pag kunwari may mga tanim-tanim yung mga kapitbahay nyo, hindi mo na kailangan bumili ng kalamansi kasi meron na siya, di ba? Kaya natutuwa talaga ako dito sa buhay sa probinsya guys, na kapag nasa Manila ka, pwede ka namang magtanim ng kalamansi. Yun nga lang, kapag may space ka. And hindi din naman, basta, kakaiba din talaga nun. Like, hindi ka makakahingi ng
sili o kaya kalamansi, ganun. Diba? Ayan guys, ang ano ng lalaki ng kalamansi nila. Actually guys, meron din kaming kalamansi dito malapit sa bahay. Yung tanim ng tito ko naman yun. Kaso nga lang kasi, ano tawag nito? Late ko nang, alam niyo yun, late ko nang napagtanto na gusto kong magluto ng beef steak. So, hindi ako nakakuha kaagad. Nakapanungkit kaagad. So, kapag nasa work from home ka guys, dapat mabilisan lang din lahat ng kilos mo. Kasi, syempre, yung mga quick breaks lang naman para maiwasan mo yung, para ma-divert naman yung ginagawa mo, ganun. So, iba-iba naman tayo ng paraan kung paano magluto, no? Kaya, kung paano ako magluto guys, sana, tawag nito? Eto guys, napapanood ko lang to dati kasi nga, nagtitraining din naman ako dati sa tita ko kung paano magluto. Kasi laking tita din ako guys. Alam niyo yung, sa TikTok, meron yung sinasabi nila na, pagdating sa bahay ng tita, magluluto, ganun. Well, natural lang yun guys, kapag lalo na pag nakikitira ka sa mga tito-tita ninyo, no? Kasi it's part of life. Since, say for example, pinag-aaral ka nila, o kaya, nakatira ka sa kanila, it's a way of like giving back to them. Yung mga simple things na kaya mong gawin. Like, magluto. And yung tita ko is magaling talaga siyang magluto, guys. So, hindi ko na-practice, pero alam niyo, at least, meron naman akong na-pick up sa kanya. Which I am very thankful, guys, kasi nga, natuto tayo talaga sa kanya. So, tatanggalin ko yung mga buto, guys. Dapat yan, may strainer tayo. Pero since wala tayong strainer, okay na to. Basta makuha lang natin yung mga buto. Kasi kung hindi, mapait naman. Okay. So, kailangan ko talaga nitong sauce niya. Pwede na yan. Madami na din tayong nakuha. And then yung bawang. Ano ba to? Oh my God. I forgot. Yung sibuyas. Yung sibuyas guys, mamaya na natin gawin. Pero itong bawang, gawin na natin. Hindi ko pa naman tutuin guys. Sana hindi natapon. Hindi ko pa matapon guys. Wala lang nga, natatapon ko. Actually, mali talaga yung ginagawa ko guys. Pero, okay na yan. Patawarin nyo na lang ako. Kami lang naman kakain ito. Hindi naman pang restaurant to guys. Basta malinis. Naano ko ata yung kamay ko guys. Alam nyo guys, gusto kong i-share sa best friend ko yung vlog ko, no? Pero nahiya pa ako sa kanya guys. Baka pag hindi na ako nahiya guys,
kaya ko nang i-share sa kanya. Pero nahihiya pa rin talaga ako guys sa mga pinagagawa ko talaga. It's my first time. Shamsi! 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 Ano naman na? So, eto yung mga importanteng 5 minutes guys sa work. Hi guys, good evening. So it's time na susundo tayo ulit. So guys, kanina nag-coffee ako no, and guys, minsan talaga kapag nag-coffee ako medyo sumasama yung tiyan ko. So, yun, kung baka nagkaka-hyperacidity ako ngayon, I'm not sure. Pero I feel the signs and symptoms. I feel the signs and symptoms talaga guys. So, gusto ko mag-coffee talaga guys ngayon kasi may mga kailangan akong tapusin mamaya. And ayoko naman na aantukin na naman ako guys. So, it's the least thing na gusto kong mangyari, which is antukin. But, it's normal nga kasi ano naman nagigising ako ng sobrang aga. Like, 5:30, nagigising na ako. And minsan nga talaga wala pa ako sa diwa. And yun, nagigising na ako. So, yun. So, feeling ko talaga guys, kulang talaga ako ng tulog. So, anyway guys, ayan. Susundo na tayo for today. It's Tuesday. And bibilisan ko na ng onti, no? Alam nyo guys, ito yung mga like quick minute breaks. Quick, hindi siya quick. Long minutes break. Ayan. So, titignan ko kung sarado na sila kasi may pick up akong parcel. Pero kung sarado na sila, next time. Bukas ko na lang pick upin. Sarado na sila guys. So, okay. Huwag na natin pick upin. Ayan, so kumusta naman ang araw nyo mga ka-virtual freelancers ko? Hope all is well. Ingat tayo lagi kasi nga nagkakaroon ng earthquake here and there. So guys, let's be prepared. And ang buhay naman is hindi natin alam kung kailan talaga tayo kukunin or kung anong mangyayari. And yung kaba na you don't know what's going to happen next. But
alam niyo guys kung iisipin mo talaga mapapraning ka din, mapaparanoid ka din eh. But at the end of the day, it's only God who knows our kung ano man yung mangyayari sa atin, or kung ano man yung ganap at dapat na maganap. So let's put our trust in Him, or kung whoever you believe that is the highest of power. Ako sa akin, I do trust God that whatever He gives me, that whatever shall happen, and I believe that it's His will. I believe in His will, and I surrender on His will talaga, guys. And so yun yung parang ano sa akin, nagda-divert or nagka-calm down sa akin to think of the inevitable, and to think of, alam niyo yun, to think of para ma-calm ko yung sarili ko and ma-suppress yung mga ganong thoughts and feelings. So ayun guys, anyway, earlier during nung nag-shift ako, I had a call with my aunt. You know, this aunt of mine is very special. Alam nyo yung love ng mga tita talaga, iba din yung effect niya eh. So as much as possible, I also do show my love and affection to my pamangkins the way that I have been loved, or even much more, no? Kasi when I was younger, you don't know what's the story of my life, pero mahirap ang buhay, and I don't have like means to study in college. I don't have, like, my parents weren't that, alam niyo yun, wala silang ganung kakayanan para ma-send ako ng college. So I was after graduation ng high school, kinuha ko ng tita ko, and they made me study a 2-year course. Kaya ako natira din sa Manila, and that's, lagi kong sasabihin na that's the greatest discovery, learnings, progress in my life na napunta ko doon, kasi sobrang daming nangyari within those 2 years, and I'm so thankful for them na tinulungan nila akong makapag-aral, guys, and makapagtapos ng diploma course. Alam niyo guys, yung kwento ng buhay ko when it comes to my studies is really like inspirational, motivational, kasi scholar talaga ako ng mga tita ko, both sides, so mother and father side, and I'm very, very, very thankful sa kanila na alam mo, naiiyak talaga ako. I'm very thankful sa kanila na they showed me love on their own little way para makapagtapos ako ng pag-aaral. And grabe talaga guys, hindi ko maisip kung gaano ako ka-thankful na I had them, na I'm very grateful talaga na there are people who are willing to help, and there are people na tutulungan ka talaga. And my stay with my tita was really something na I would be forever grateful for, kasi ang dami kong natutunan sa kanya, sa bahay, sa pagiging active, proactive sa mga bagay-bagay sa buhay na hindi natuturo sa school, or hindi natuturo ng kahit sinong teacher, guys, unless siguro lumaki kayo na may mama, papa, or na may mama na natuturuan kayo. So guys, yun yung pinaka treasure ko talaga, dahil na-experience ko yung ganung bagay. And meron sa TikTok, guys, no, parang meron ako napapanood sa TikTok na they were saying something like sa bahay ng tita, kailangan tumulong, kailangan magluto, kailangan
para kang alila. Pero guys, yun talaga yung best practice. And ay, ewan ko kung hindi ko na-experience yon, siguro na pariwara na yung buhay ko. Kung siguro hindi stricto yung tita ko, siguro hindi naging okay yung buhay ko. So yeah, I'm very thankful for that one, and as much as possible talaga I pay forward sa mga pamangkin ko din na ginagawa ko kung ano man yung ginawa ng tita ko sa akin before. Pero yung mga kabataan ngayon guys is so much different from us before times nung mga kapanahunan namin. Alam ko naman hindi naman na ako masyadong bumabata, no? So magkaiba talaga. There's a big difference and there's a big gap. Pero ayun, ganun talaga. So anyway, I just wanted to share that one with you guys, kung ano yung backstory ko within my studies and how I finished college. So yeah, saludo talaga ako sa mga tita na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga pamangkin, even if meron na silang mga kanya-kanyang pamilya. Saludo talaga ako sa kanila guys, and hopefully mas madami pa or dumami pa yung mga ganong klaseng tita. And ayun, malapit na tayo guys, so later on na lang ulit. See ya!